Magandang araw po. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang naging karanasan ng pinsan kong itago na lang natin sa pangalang Gigi na kinuwento lang din niya sa akin. Nasa 5 taon ang agwat ng edad namin. Nangyari ang kwentong ito taong 1997. Hindi niya binanggit ang eksaktong petsa at lugar, pero ayon sa kanya na nung mga panahon na yon ay piyesta sa lugar ng kanyang kaibigan. Inimbitahan siya nito. Hindi raw siya naatanggi at kaagad na sumama sa kanyang kaibigan. Hindi na nga raw niya nagawang magpaalam sa mga magulang niya dahil biglaan lang din ang pag-imbita sa kanya. Sumakay ng jeep sina Ate Gigi at ang kaibigan niyang babae. Ayon kay ate, mabait naman daw tong kaibigan niya at maaasahan. Bukod doon ay napakaganda daw nito. Halos kalahating oras pa ang tinagal ng kanilang biyahe. Napansin din ni ate na habang papalayo sila ay nagiging magubat ang dinadaanan nila. Bilang na lang din sa daliri ang mga kabahayan. Huminto sila sa babaan ng jeep at muling sumakay sa tricycle naman. May mga banderitas naman daw na nakasabit sa paligid, ngunit hindi ganoon karami ang mga tao. Hindi pa man daw sila tuluyang nakarating sa bahay ng kaibigan niya ay pinababa na sila ni Manong driver. Nabaasan pa daw nila ng takot ang mukha ng driver. Nagtaka naman si ate, ngunit ipinagsawalang bahala na lamang niya ang bagay na yon. Kaagad na silang nagbayad. Nang matanggap nga raw ang bayad ay saka nagmadaling umalis yung tricycle driver. Nilakad daw ni na Ate Gigi at ng kaibigan niya ang maputik na daan. Maliban sa huni ng mga kulisap at mga insekto ay nakakabingi raw talaga ang katahimikan. Walang bahay din daw siyang nakita o kaya ay mga dumadaang tao. Sa hindi kalayuan ay natanaw ni ate ang isang bahay na gawa sa kawayan at pawid. Napahinto sila sa harapan ng bahay na yon. Naabutan pa daw niya na nagwawalis ang isang babae na tinawag ng kaibigan niya na nanay. Ayon sa pagkakalarawan ni Ate Gigi ay patpatin daw ang nanay ng kaibigan niya. Gayumanggi ang kulay ng balat. Mahaba ang kulot nitong buhok at mukhang mabait naman ang tinuran. Nagmano daw silang dalawa sa matandang babae. Natuwa pa nga si Ate Gigi dahil sa paraan ng pakikitungo ng nanay ng kaibigan niya sa kanya. Kaagad silang pinaghanda ng mga ito ng makakain at inumin. Ipinaghain pa nga siya ng putahing kaldereta raw at sa amoy pa lang ng ulam na yon ay natakam na siya. Nagkwentuhan pa sila at ilang saglit ay dumating daw ang tatay ng kaibigan ni ate. May dala daw itong timba na nababahiran ng dugo. Naagaw ang atensyon ni ate sa timbang yon. Ngunit kaagad na sinabi sa kanya ng ama ng kaibigan niya na kumatay ito ng baboy sa bayan at naniwala naman siya. Ang ipinagtataka raw ni Ate Gigi ay kung bakit walang kabisibisita ang mga ito maliban sa kanya at wala rin daw ibang tao sa labas. Sa kalagitnaan ng masarap na pagkain at kwentuhan ay nakaramdam daw ng pagkaihi si ate kaya napatayo ito. Nahiya pa nga raw siyang magpaalam na magbabanyo lang saglit. Kaagad naman daw tinuro ng kaibigan niya na nasa labas ang banyo ng mga ito. Mabilis na tinungo ni Ate Gigi ang nasabing banyo. Gawa lang din daw sa kawayan ang haligi ng banyo at tanging karatula lang ang naatakip sa palibot nito. Kaagad daw pumasok si Ate Gigi. Sobrang dilim pa nga raw nun. Ang kaso mo, takot kasi siya sa dilim o sa sobrang dilim. Wala rin kasing ilaw doon kaya kailangan mong magdala ng kandila, lampara o kaya ng flashlight para lang may ilaw ka sa loob. Ilang saglit pa siya nagtagal sa banyo bago lumabas. Hindi raw muna siya bumalik sa loob dahil naagaw ng pansin niya ang mga bulaklak at halaman. Nalibang siya sa katititig sa mga bulaklak hanggang sa mapadpad siya sa bakuran. Napatingin pa nga siya sa may bintana ng bahay at doon niya napagtanto na nasa bakuran pala banda ang kusina ng bahay ng kaibigan niya. Nanatili pa siya ron nang aksidente niyang marinig ang pag-uusap ng kaibigan niya at ng tatay nito. Tatawagin pa nga niya sana ang kaibigan niya, ngunit kaagad din siyang natigilan nang marinig ang pag-uusap ng mag-ama.
Tay, ano ba naman kayo? Hindi ba sinabi ko sa inyo na dadalhin ko rito sa bahay ang kaibigan ko? Alam niyo bang buntik na siyang matakot dahil sa dala niyo? Ba't kasi ngayon ko pa kumatay ng tao? Baka mamaya niyan may nakakita sa'yo. Malakas na bulong pang sabi ng kaibigan niya na may halong inis pa. Nang dahil daw sa narinig ay mabilis na napatago si Ate Gigi. Nabigla rin siya at inisip na biro lang ang lahat. Ngunit matapos marinig ang iba pang usapan ng mag-ama ay doon niya napagtanto na hindi ordinaryong tao ang kaibigan niya at maging ang mga magulang niya. Pamilya sila ng mga aswang. Nakaramdam daw ng kaba at takot si Ate Gigi noong mga sandaling yon. Nang dahil doon ay palihim siyang umalis at tumakas. Tinakbo daw niya ang malagubat na daan. Hindi raw mapigilan ni ate na mapahikbi dala ng takot na baka masundan siya ng pamilyang aswang. Takbo lang daw siya ng takbo noon hanggang sa marating niya ang matataong lugar. Doon na siya tuluyang napahagulgol. Napapapitlag pa nga siya sa tuwing may nakakabangga sa kanya. Nanginginig daw siya noon at labis na kinikilabutan. Talaga daw takot ang bumalot sa kanya. May ilang mga tao pa raw na napapatingin sa kanya. Dumiretso daw si ate sa sakayan ng jeep pabalik sa lugar nila. Ilang minuto pa raw ang hinintay niya doon sa loob dahil naghihintay pa ng mga pasahero bago ito umalis. Nang makalayo na si ate sa lugar ng kaibigan niya ay doon na siya unti-unting kumalma. Natigilan pa nga raw si ate nang maalala na naiwan niya pala ang dala niyang bag doon sa bahay ng kaibigan niya dahil nga tumakas siya. Napasampal pa nga siya sa sarili matapos mapagtanto na wala pala siyang dalang pera. Kaya nang maarating siya sa babaan ng jeep ay todo hingi pa siya ng paumanhin doon sa driver. Nung una ay nagalit pa daw si Manong. Ngunit ang ikwento niya ang nangyari ay doon siya nito naunawaan. Sa atunayan pangaraw, ikinuwento ni Manong driver na aswang talaga ang pamilya ng kaibigan niya. Ilang beses na raw na may nakakitang kumakatay ng buhay na tao ang mga ito. Pagkatapos ay iniuuwi sa kanila. Ayon daw to sa mga kwento-kwento. Pero wala daw kasing naapagpatunay o maibigay na ebidensya. Hindi na rin daw nakailam ang ilang mga nagkwento dahil baka sila magdiskitahan. Natigilan daw si Ate Gigi dahil sa mga natuklasan. Hindi rin niya mapigilang masuka nang maalalang sarap na sarap pala siya dun sa kinain niyang minudo sa bahay ng kaibigan niya. Nang dahil sa walang pera ay nilakad na lang ni ate ang ilang kilometrong daan hanggang sa maarating daw siya sa bahay nila. Hindi na niya nagawang ikwento sa mga magulang niya ang nangyari dahil sa takot na baka pagalitan siya ng mga ito dahil hindi siya nakapagpaalam sa kanila at baka magkagulo lang din. Nung gabi raw na yon ay halos hindi siya maatulog sa isipin na baka talagang nakakain siya ng karne ng tao. Simula nung insidenteng yun ay hindi na raw muli pang nagpakita kay Ate Gigi yung kaibigan niya. Nabalitaan na lang daw nito sa iba na lumipat na ito ng paaralan. Ako si Brando, taga Surigao, dating tricycle driver. Mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi ang pamamasada ko noon. Maliban sa pahirapan ng pagkuha ng pasahero, talaga namang maaga kang kukuba dahil sa sobrang pananakit ng mga braso. Gabi yun ng Biyernes. Nagkataong may hinatid akong pasahero sa liblib na bahagi ng baryo. Kung ilalarawan ko ang lugar na nadaanan ko dati, maraming mga puno doon sa daan at may kadiliman pa dahil iilan lang ang mga street lights na nandoon. Mabuti nga at may street lights pa, paano na lang kung wala. Maliban sa ingay ng makina ng sasakyan kong tricycle, sobrang tahimik din ang paligid. Pabalik na ako noon. Sobrang dilim. Walang katao-tao sa paligid, kaya may kabilisan ang pagpapatakbo ko ng tricycle. Nang bigla na lamang may sumulpot na babae sa unahan. Huli na ang lahat para maapreno.
Napasigaw pa nga ako noon nang tuluyan kong mabangga yung babae. Sa sobrang lakas ng pagkaabangga ko dito ay rinig ko pa ang pagkatilapon niya. Napasigaw ulit ako noon. Nagmamadali akong bumaba ng tricycle. Napatakbo ako noon sa kinaroroonan ng babae at ganun na lamang ang panlulumo ko nang maabutan ko siya na nakahandusay sa kalsada habang naliligo sa sariling dugo. Nanginginig pa nga akong napaabante noon. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung tatakasan ko ba siya o pananagutan ko ang nangyari. Makailang hakbang pa lamang akong papalapit sa kanya nang bigla na lamang nagmulat ang nalilisik at pulang-pula nitong mga mata. Napaatras ako dahil sa gulat. Nasilayan ko pa noon ang paglabas ng mahaba niyang dila. Unang pumasok sa isip ko na baka aswang siya. Napasigaw ako at tatakbo na sana papalayo sa kanya nang mabilis niyang mahawakan ang isa kong paa. Sinigawan ko pa siya noon na lintik siya at bitawan niya ako. Sobra talaga ang takot ko noon dahil yun ang unang beses na makakita ako ng aswang. Pinilit ko magpumiglas sa pagkakahawak niya sa paa ko pero masyadong maliksi ang paggalaw niya. Dahil sa isang iglap lang ay namalayan ko na lang ang sarili ko na dinudumog ng aswang na yon sa gitna ng kalsada. Nanlaban ako at nang makahanap ng pagkakataon ay malakas kong hinila ang mahaba niyang buhok. Napaungol pa ito dahil sa ginawa ko. Pilit akong kumakawala at tinadyakan ko siya dahilan ng pagkakaalis niya sa ibabaw ko. Nagawa ko pa ngang kagatin yung braso ng babaeng aswang bago ako tumakbo. Nang malagpasan ko pa nga ang tricycle ko, muntik akong napabalik at walang lingon-lingon na umangkas. Taranta talaga ako nung pinaandar yung makina, saka pinatakbo ng mabilis yung tricycle. At sa sobrang bilis na, ay muntikan pa akong mahulog. Mabuti na lamang at hindi na ako nasundan pa nung babaeng aswang. Nang tuluyan na ako makauwi sa amin, ay kinuwento ko sa mga kakilala ko ang nangyari. Tawa pa nga ng tawa ang mga loko matapos marinig yung kwento ko. At doon ko lang dinalaman na sa lugar pala na yun ay maraming mga aswang na paggala-gala. Hindi lang daw ako ang nag-iisang tricycle driver na tinakot ng mga aswang na nandoon. Ang sabi pa nga ng mga kakilala ko, sir, mabuti na lang daw at nakaligtas ako dahil kung nagkataon baka naging hapunan na raw ako ng mga aswang. Simula nga nung araw na yun ay iniwasan ko na ang pumunta doon sa liblib na baryo. Ang buong akala ko talaga nung gabing yun ay yun na ang magiging katapusan ko. Sa kabila ng nakakakilabot na karanasan, hindi pa rin naman ako tumigil sa pagmamaneho. Iniiwasan ko na rin magmaneho ng tricycle noon, lalo pag gabi at madilim yung area. Pero makaraan ng ilang taon ay lumipat na ako sa pagmamaneho ng taxi. Hanggang dito na lang sir ang kwento ko. Sana ay inyong mabasa. Tawagin niyo na lang akong Christopher. Ang istoryang ibabahagi ko ay isa sa mga kilalang kwento sa aming lugar sa isla ng Panay. Si Miguel ay tanyag na basketballista sa Barangay Fournier, lugar po to na sakop ng probinsya ng Antique. Halos lahat ng mga kababaihan at kahit mga hindi babae ay talagang humahanga sa kanya. Hindi lang dahil sa galing niyang tumira ng bola, kundi maging sa lakas ng kanyang karisma. Matanda man o bata ay hinahangaan siya. Mga 4 na buwan pa lang simula nung lumipat ang pamilya niya sa Barangay Fournier, subalit mabilis niyang nakuha ang atensyon ng mga taga-baryo. Bukod sa galing sa paglalaro ng bola at ang king karisma, matangkad ito, kulay tsokolate ang singkit niyang mga mata, matangos ang ilong at perpekto ang hugis ng muka. Matipuno rin ang pangangatawan niya na mas lalong nagustuhan ng iba. Isang araw ay bigla na lamang umusbong ang usap-usapan tungkol sa gumagambalang aswang sa baryo. Ayon sa mga matatanda ay pinasok raw ng kampo ng demonyo ang kanilang barangay.
Marami ang naniwala sa mga sabi-sabi ng matatanda, ngunit ang karamihan ay pinagtatawanan lang sila dahil ayon pa sa mga ito ay wala namang kababalaghan na nangyayari sa kanilang barangay. Aswang? Ba't naman kayo maniniwala sa mga ganyan? Walang aswang sa lugar na to. Panakot lang yan sa mga bata, katwiran ng iba. Makalipas ang ilang buwan, ay bigla na lamang naging usap-usapan din sa barangay ang biglang paglaho o pagkawala ng mga tao na halos lahat ay mga kabataan at kababaihan pa. May ilang mga bangkay din ang natagpuan patay sa tagong lugar at ang naapagtataka, wakwakan tiyan ng mga ito at nawawala rin ang mga laman loob maging ang kanilang mga puso. Kaagad naman daw nagsagawa ng aksyon ng mga pulis dahil sa misteryong krimen na nangyayari. Umabot pa ng ilang buwan ang pag-iimbestiga tungkol sa mga insidente. Ngunit ni katiting na ebidensya ay wala silang makalap na maapagtuturo kung sino ang totoong salarin. Bumuo rin sa isipan ng mga tao ron na baka aswang ang may gawa ng kilabot at misteryo sa anilang baryo na nung una ay pinagtatawanan pa nila ang ideyang yon. Isang balita ang bumungad sa Barangay Fournier nung umagang yon. Isang bangkay daw ng bata na nasa edad 6 ang muling natagpuan sa liblib na bahagi ng barangay. Ayon sa investigasyon, karumal-dumal daw ang ginawang pagpaslak sa nasabing biktima. Tulad ng mga nauna, wakwak ang tiyan ng bata, nawawala ang mga laman loob at maging ang puso nito. Mas nagimbal ang mga tao dahil sa balitang yon dahil ito ang pinakabatang biktima. Mas lalo silang nakaramdam ng takot dahil sa walang humpay na pagkalat ng lagim sa kanilang lugar. Sino nga naman kasi ang mag-aakala na ang dating payapa na barangay ay bigla na lamang binalot ng misteryo, krimen at katatakutan. Si Diana ay kabilang rin sa mga kababaihang humahanga kay Miguel. First year college si Diana at kumukuha ng kursong chemistry sa isang tanyag na universidad sa bayan. Schoolmate nito si Miguel at 2 taon ang tanda nito sa kanya. Panahon yun ng tag-ulan at sobrang lakas ng ulan nung gabing yun kaya sobrang dilim din. Nagabihan pa si Diana sa pag-uwi dahil marami itong tinapos sa kanyang paaralan. Habang mag-isa niyang tinatahak ang madilim na daan ay nagulat na lang siya nang biglang may umatake sa kanya. Sa sobrang pagkagulat ay hindi na siya naapalag pa. Tuluyan siyang bumagsak sa daan. Napasigaw siya nang may biglang malaking aso ang dumagan sa kanya. Pinagkakalmot siya nito sa muka hanggang sa magkasugat-sugat. Sinubukan daw ng dalaga na manlaban, ngunit masyadong mabagsik ang asong nakadagan sa kanya. Iyak lang daw ang nagawa ni Diana. Nanginginig pa ito sa takot. Kulang-kula daw ang mga mata ng aso na yon at nagtatangis ang matutulis itong mga ngitin. Winakwak niya ng tuluyan ang tiyan ni Diana bago kinain ang laman loob ng nakakaawang dalaga. Nang matapos lantakan ng kanyang biktima, ay mabilis itong tumakbo sa tagong lugar. Bumalik ito sa pagiging anyong tao at ang lahat ng pangyayaring yon mula sa paglalakad ni Diana ng mag-isa sa dilim hanggang sa pagpapalit anyo ng aswang ay nasaksihan ni Tandang Joaquin. Si Tandang Joaquin ay isang construction worker. Kilala niya ang mga naninirahan sa kanyang barangay. Pauwi na raw siya noong mga oras na yon nang mismong masaksihan niya ang nangyari kay Diana. Hanggang sa ang pagiging mabagsik na aso ay bumalik sa normal na tao ang anyo na walang iba kundi ang tanyag na basketballista sa anilang lugar na si Miguel. Maging siya ay hindi maiwasan na magulat nang dahil sa kanyang mga nadiskubre. Hindi na nga niya nagawang tulungan pa si Diana dahil nanigas daw siya sa pwesto at hindi alam kung anong gagawin dahil masyado raw mabagsik yung nilalang. Matapos yun ay agad daw siyang dumiretso sa mga kasamahan niya saka ikinuwento ang lahat ng mga nasaksihan. Matapos malaman ng mga kasamahan niya ang katotohanan tungkol sa pagkatao ni Miguel ay kaagad na nagpulong ang taong barangay ng palihim para magsagawa ng plano kung paano susugurin ang pamilya ni Miguel. Nang sumunod na gabi
ay nagtipon-tipon ang ilang mga taga-barangay. Mas galit ang nangibabaw sa kanila kaysa takot. Nang maarating sa bahay ng pamilya ni Miguel ay saka sila nag-ingay. Dala pa nga nila ang mga itak at buntod pagi bago nila pasukin ang bahay ni na Miguel. Hindi inaasahan ng pamilya ni Miguel ang biglang pag-atake ng taong bayan, kaya't hindi raw sila nakapaghanda. Mabilis raw na nagpunta ang mga tao sa mga magulang ni Miguel na siyang unang naabutan nila. Pinagtataga daw nila ng itak at pinaghampas ng buntot pagi ang mga ito. Napasigaw si Miguel at biglang nagbagong anyo sa harapan nila bilang isang malaki at mabangis na aso bago niya sinugod ang mga ito at pinagkakalmot. Bumagsak at nasugatan ang ilang mga kasamahan ni Tandang Joaquin. Masyado daw malakas ang aswang. Lalong nagkagulo. Nagkaroon ng pagkakataon si Tandang Joaquin na hampasin ang aswang na si Miguel nang dala niyang buntot ng pagi. Bumagsak ito saglit at malakas na napaungol bago ito tumakbo palabas ng bahay at tumakas mula sa taong bayan. Simula daw noon ay hindi na nakita o bumalik sa Barangay Fournier si Miguel. Ilang dekada na rin daw ang nakalipas mula nung mangyari ang mga karumal-dumal na pagpatay na yon at ang pagkadiskubre ng tunay na salarin na aswang pala. Tinuring ang gabing yon na gabi ng lagim at gabi ng kapanatagan dahil doon na rin natapos ang serya ng mga pagpaslang sa mga kaawa-awang biktima.